Magandang gabi po mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at ating po pag-uusapan ay walang iba kundi si ano ganito? Ha? Kundi si Dr. Willie Ong. Kung kumusta na siya? Alam mo, isa sa nakilala ko na pinakamabait na tao sa mundo at pinakatotoong tao ay walang iba kundi si Dr. Willie Ong. At nasaan po siya ngayon? Ang alam ko nasa abroad siya. Ang alam ko ay nasa Amerika siya. Ngayon, siya po ay inamin niya na isang doktor na nagkasakit. At ang sakit niya ay pinaka-rare. Kung sa English pa, rare. Kung pinaka-walang katulad na sakit na nangyari sa kanya. So kung pinaka-walang katulad na sakit yon, ang tawag niya ay sarcoma cancer. Ngayon, base sa aking pagkakaintindi kung ano yung sarcoma cancer, ay ito yon. Parang may lumaki no 16 cm. Alam mo 16 cm, gaano kalaki? Yung hollow block po, ang kapal nun is 10 cm. So, kung 16, halos isa't kalahati ng kapal ng hollow block, yan ang kapal. Pagkatapos, may kapal pa, kumbaga imaginin mong bilog na ganun ang diameter. Ganon ang nakikita sa loob ng tiyan niya. Sobrang laki. At ang siste, nagtatago pa yung kanyang cancer na bilog-bilog doon at hindi basta-basta makikita. Ito naman ay katibayan na naman sa paulit-ulit na kwento ng buhay na kahit sinong tao sa mundo. Kung sino ang mga babait, parang siya ang laging nauuna. Yan po ang, kaya nga, the good die young. Yan ang sinasabi sa isang kanta. Ngayon, ang matatagal mamamatay, yung tinatawag na MD. Ano yung MD? Masasamang damo. So, hinihingi ko po ang pagdarasal natin kay Doc Willie Ong at maiyak kayo sa kwento niya. Inaamin niya na anytime ay mamamatay na siya. At yung kung mamamatay na siya, ang inaamin niya ay sana madagdagan pang buhay niya at dito niya inamin na ang lahat ng politiko ay corrupt. Sabi niya, dito ako sa isang lugar na parang pakiwari ko, Amerika, kung saan ang lahat ng paggagamot ay libre. May pera ako, pambili ng lahat ng klaseng gamot. Paano naman daw ang kababayan niya na walang pera? Mamamatay na lang sa hirap. Ganun po sinasabi niya. Sa totoo lang, ito, papakinggan po natin si Doc Willie Ong. Pero bago niyan, ang isang nakapako sa aking puso na napakasakit, nung sinabi niya na ang sinisisi niya kung bakit ganun ang nangyari sa kanyang sarili ay yung mga basher niya nang siya ay tumakbo ng pagka-vice presidente sa Pilipinas. Sabi niya, bakit niyo ako sinasaktan? Wala naman ako ibang hangarin kung ako'y tumakbong vice presidente ng Pilipinas. Para sa Pilipino ito. Para sa inyo ito. At bakit niyo ako sinasaktan? Sa lahat po na mga tao na hindi niya makalimutan, sinabihan daw siya, nagbaba siya. Sabi niya, kahit 10 beses ka pa tumakbong vice president, hindi ka mananalo. Sabi niya, ano bang kasalanan ko sa inyo? Anong kasalanan ko sa iyo? Bakit sinabihan mo ako ng ganon? Yan po ang palatandaan ng isang tao na nagre-react sa ganong mga bagay ay siya ay totoong tao. Hindi siya plastic. So, ladies and gentlemen, habang buhay pa si Doc Willie Ong, pakinggan natin siya. Ito po yung kanyang binabanggit na ito ay kanyang binanggit kahapon. Kanyang binidyo at saka in-upload kahapon. So ito po, pakinggan natin ang buhay ni Doc Willie Ong. At sana
ay pagdasal muna natin siya bago tayo manood. Please lang. And we love you, Doc William. I love you, Doc William. Rest assured, Doc William, just in case hindi ka makasurvive, be assured that the Filipino is still worth dying for. Kapareha kayo makabagong Ninoy Aquino, ito si Doc William. So ito, pakinggan po natin siya. Ow. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe Ulitin na natin, ulitin natin. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Anong ginawa nyo? Binas nyo ako ng binas. Sumaba sobra loob ko. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? I saw my mom. My mom died. Nandun siya. Tinukuha na niya ako eh. Readmitted ako. I was vomiting. Delirious. High fever. They check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Her WBC is 0. My BP was low, 85/60. Dehydrated, sepsis, vasodilation of the artery from possibly E. coli. Ow! Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. Kamusta po sa mahal kong followers? How are you? Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna, buhay pa naman ako. So today, ginagawa ko tong video, September 11, 2024. What time is it? 11 a.m. 10 a.m. Okay, 10 a.m. Parang may transformation po sa akin. Hindi ko alam. Parang alam niyo, gabi-gabi, parang may pumapasok na spirito dito. Di ko alam ano nangyayari. At meron ako mga nakikita, kukwento ko sa inyo. Sabi nga nila, yung mga may cancer patients, I have sarcoma. Para sa mga doktor, you can use me as your case study din, ha? Okay lang po, hindi ako magagalit. I will allow it. Use Doc Willie on case study. Ganito yan. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. The cancer situated itself in a very tricky and
devious manner. It started from the T10, T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Ayaw pumasok ang tubig sa kanya. Tubig na nga lang yun, no? Hirap siya sa esophagus. Bukod sa, hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer, ha. Sinilak niya yung esophagus ko. Tapos ang ginawa ng sarcoma, inipit niya yung aking right atrium. It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Look at my veins. And worst of all, you know what happened? This sarcoma is almost closing my inferior vena cava, my feet, grade 3 edema, swollen feet yesterday. Today, grade 1 edema only. See, grade 1 edema. Grade 1, grade 2, up to here. It's a pitting edema. See, it's a pitting edema. Look at my legs. It's pitting edema. Tisa, tama na. Nakakatakot na yan. So I will show you. Sa lahat po na may cancer, I will speak in English. So everybody in the world will be inspired. If you have cancer, you have to fight. I have one of the best doctors this morning. I am not saying they are the best, we are not the best, or Philippines is the best. It does not matter. But maybe there is some God's will that brought me here. Because when I saw all the beauty and strength, the speed, the coordination, and the brain power, everything here, ooh, it's like everything here is happening. Fast speed, fast speed. Here, in 2 days, they will get all your labs ready. On the 3rd day, they will kill the cancer. So on the 3rd day, I had the first chemo. The problem, I am admitted right now for one of the side effects of chemo, which is low WBC, which led to my condition now. You will be very surprised sa mga doktor po dyan. For those doctors and health workers watching, my diagnosis right now is neutropenic sepsis. So, ano po, what I should do as cancer patient, I was given this regimen, doxorubicin, but my hair, it fell a lot. But they say all this hair will fall off. So look at it while I still have hair. I also took cisplatin, the IV. That's why everything I eat is metallic. I had sores because chemotherapy, they say, is a poison. It kills the cancer cells, but it also will kill some of your healthy cells. But the issue right now is we have to attack the cancer. The 16 cm mass, doctor says it is inoperable. Too many blood vessels already attached to it. I thought last week I was dead already. In the Philippines, I do not know if I will live or I will die. This is not about issue about country. Wala po. Parang God's will lang to. So, you judge, you bash, you do. Sa akin lang, ha. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. I just ran for vice president. What did I do wrong? I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. Di ba may kasabihan tayo?
ang mamatay ng dahil sa'yo? Is the Filipino worth dying for? Gusto ko tumakbo, pero paano ka tatakbo? Sabi ng doktor ko, kailan? Hindi ka na makakahabol. You have no more time. I need 2 to 3 months before they say if I will live or I will die. I was close to death 2, 3, 4, 5 times. I was having visions of war already. They say I was delirious. They say I was insane. I had many mental exams. So ito po, this is what you do. You have cancer patient. You have to try and try, get the best doctor, get the best diagnosis wherever in the world, US, UK, wherever you go. Nahihiya, I'm just ashamed. You know why? Because I'm lucky to have some money and people supporting me. You know my medicines, how expensive? I'm taking meropenem, carbapenem. Roger, roll over. Do it for a schmackos. It's one of the highest antibiotics. But our countrymen are very poor. They do not have health care. They are just dying there from the corruption of politicians. I'm sorry. Nakita nyo, why is my voice like this? Why is my voice like this? Wala na ako boses. Na-dry na ako. Paus na ako. The old Doc Willie is gone. The duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie. This is the matapang Doc Willie Ong. Kaya pag sabihin nyo duwag at pagtok si Doc Willie, yun yung luma ha. Iba na to. Pasensya na po mga politiko. Masasagasaan ko na kayo ngayon. Anyway, ako, pagat ko dila ko, mas mali siguro sinabi mo, Doc. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po kaibigan ko kayo lahat. Pasensya na po. Nagkaka-vision ako kagabi. I asked my doctor, every night I dream there is a black hand trying to attack me. You can say I am crazy, okay lang. I do not have fear anymore. I don't care if you bash or like me anymore. I will tell you the truth. Let me drink a little rose. Sana drama na lang to. Sana TV show na lang. All these foods, they taste like metal. This watermelon for you tastes ordinary, but for me, watermelon and dragon fruit for bowel movement. That is the correct process of healing. You should defecate, pass your bowels, and urinate every day. Get all the toxins out. You know what my doctor said, you can eat anything, you have cancer, you try to eat. O, kain na maraming no taste, daw. I try and try to eat. If I don't eat, I will die. Yung watermelon, These are saka my dragon fruit. medicines. I will take it in front of you. Ay, hirap na hirap si Doc Willie. My relatives do not want me to make this video. But I said, I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it
Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit na pangalawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Ano naman nyo, binas nyo ako ng binas. Sumaba sobrang loob ko. Filipinos should be more caring, more honest. That's why we have all these hardships. Filipinos love and cherish each other. Pray to the Blessed Virgin Mary. Pray to Padre Pio. Pray to the Lord Jesus Christ. My whole body is tingling right now, Doc Lisa. Ito, ang kapal-kapal. It's like a spirit came here, all over here. I thought I had high blood pressure. Natatakot ako. Nissan e-Power, Oh, pasensya lang, meron pang advertisement the ha. hybrid reinvented for a smooth drive every time. Available in the Nissan X-Trail. Ah, meron na palang hybrid na Nissan X-Trail ngayon. Pasensya na kayo, nag-advertisement. Hindi ko mapatay. Ayan, diretso So na. I got them to check my BP now. This is my BP. 115/74. Medyo maganda. My BP 3 days ago is only 85/50. 3 days ago, I was vomiting, shouting, delirious. Heart rate is always 118, temperature 36.8. Hindi po ako nagloloko. Hindi to bola-bola. Life and death to. Baka bukas patay na ako. If I live, I will live for you. I will live for every Juan de la Cruz. We need good people to run. Good people to run as senator, president, congressman, lahat. Ayan ha. We should Sabi ni love Doc the Willie, earth. he needs all good No people to to run for me. senator. We should tax the correct people. Stop the corruption. Look, Stop the corruption. Philippines is so rich. You politician, you bribe the people. You give them money to vote for you. You keep them stupid. You want them stupid. Take this. Low phosphate po ako. Lactulose. Low phosphate. Spironolactone Lasix. Diaphragm lozenges for the throat. Ayoko ako lang gagaling. Naiiyak ako. I was crying because they had the best health care. Our Filipinos have no health care. This is the new Doc Willie. Sorry for those watching. I have to do this. This is my mission. Live or die, I will be true to myself. The only reason to live is I love my daughter, Catherine. I want to live. I love Yen Yen. I love Jelly. I love Lisa. I love Ryan. I love Mark. I love all the nurses here. I also love all the politicians here. You are my friends. Di ba kaibigan tayo? Pero masakit sa akin na namamatay yung mahihirap natin. Everything I do for you. Ako na nga pinakamalinis na ginagawa. Minababoy niyo pa ako.
May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? What did I do? I never attacked Duterte. I never attacked PBM. I never attacked Larry. I never attacked Pico. I am nice to them. I interviewed them. Is the politics just a game? What is happening to me? I will tell you what is happening. In the past few days, parang marami ako napapaniginipan kasi. I saw my mom who is died. My mom died, nandun siya. Tinukuhan na niya ako eh. All my 60 years old, I serve Filipino people. Lahat ng charity, all my charity work in Salamat Doc, in Makabayan Doctor, in doing charity work in Pasay Filipino Chinese for 25 years. We always give it to the Filipinos. We will talk medicine. Zero na rin ako. They say I am crazy, but my serum ammonia is normal. Ano ba naramdaman ko ngayon, Lisa? Parang nanginginig yung buong katawan ko. So, anyway, I will decide if I put out this video or not. Pero this is how I feel. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Dr. Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. So, nakita ninyo yung experience ni Doc, naiiyak ako. Parang, ito lang, boses sa pamamaalam na rin yun. Sabi man di onas, no? It is, nakakalungkot na kung sino pa yung mga taong mababait, siya pang mawawala. Nakakalungkot talaga yan. Sabi ni Mandionos, Prophet Muhammad said, speaking truth in the face of an unjust ruler is the highest form of jihad. Yung tama ka. Nakakaganda nga. Yormi, sana hindi siya nagpa-affect sa basher. Ako, I will never be affected by any basher. Ang dami na rin basing na natikitikman ko. Tatakbo na lang daw ako for president, imbis na tatakbong senator. Pero susundin ko si Doc Willie Ong na tanan, lahat ng mga mababait na tao na may kakayahan, tumakbo kayo, president, vice president, senator, kasi there is no other way for us to change our country for the better except the way that all good men must run in politics. If you think you are good, join me. Tumakbo kayo, konsihal, tumakbo kayo, mayor, tumakbo kayo, vice mayor, tumakbo kayo, governor, vice governor, congressman sa inyong distrito. Tutulungan namin kayo. Ibigay niyo sa akin ang pangalan niyo, mag-message kayo at susuportahan kayo ng bunyog. Magbibigay kami ng kuna sa lahat ng gustong tumakbo sa bawat bayan na lahat kayo baguhan sa tingin nyo. Pag sa tingin nyo may mabuti kayong hangarin, meron kayong mabuting puso, meron kayong kahit hindi naman gaano katalino, basta lamang ikaw may mabuting puso, ikaw ay kwalipikado para mabago ang bayan natin. Ladies and gentlemen, wala na pong ibang paraan para mabago ang ating kinabukasan. Para mabago ang ating bayan, kaya natin to. The only way, takbo kayo lahat, huwag kayo mahiya. Tumakbo kayo lahat. Samahan niyo ako, tumakbo tayo sabay-sabay. At pag tumakbo na kayo, ngayong October 1, magsampa na kayo ng inyong kandidatura. Huwag kayong mahiya, mga tok sa bawat bahay at sasabihin sa kanila, ako po ay tumatakbo sapagkat para po ito sa hangarin na makakabuti sa ating lahat dito sa ating bayan. There is no other way to change this country but except for those good people to run and must win in politics. There is no other way but to join politics. Yun lamang po ang pamamaraan. Kaya samahan niyo po ako.
Naalala ko sinasabi ni Doc Willie Ong. All good people must run. That's the only way. Kung ako naman, that is the only way and there is no other way to change our country. Sabi ni ito, ang problema daw, butante. Sa tingin ko, mababawas na yan. Babawasan yung butante na yan na ganun. Basta lahat tayo na mababuti. Naniniwala pa naman ako na may sapat ang dami ng mga mabubuti sa Pilipinas kaya hindi tuluyan na lulugmok ang Pilipinas. So, lahat ng natitira ngayon, sa tingin mo, pag ikaw ay mabuting tao, please, tumakbo ka. Tumakbo ka sa inyong mga lugar. Takbo kayo ng pagkamayor. Mag-usap-usap kayo. At aakapin kayo, magbibigay kami ng Certificate of Nomination and Acceptance. I-message nyo lang ako. At ang magbibigay sa inyo ng Certificate of Nomination and Acceptance ay bunyog. Ang aming bunyog ay hindi lamang po party list. Yan po ay national party rin at the same time. Hindi lamang kami pwedeng magpatakbo ng congressman. Ang pwedeng patakbo namin ay senador, ako, tatakbo ako. Presidente, vice president, pwedeng tumakbo, mga konsehalis, vice mayor, mayor, pwedeng tumakbo sa mga bukales o board members, pwedeng tumakbo sa vice governor, pagka-gobernador. Kaya hinihimo ko kayo, iniimbitahan ko kayo, message me para aakapin kayo ng bunyog national party. There is no other way except for us to rise up without fear. Rise up even you have no money. The only necessary thing for you to rise up and win is if you have will and that courage to take the challenge. And we will rise to the occasion at the same time. And the only way for us to do this is for all of us to run and win in politics. There is no other way for us to change the country, I repeat. And that is the only way, which is to gain political power. Kaya lahat ng mga mabubuti dapat mayroong political power para mabago natin ang ating bayan. Hindi yun sufficient yung tumutulong ka sa kapwa mo. No, that's not sufficient. That's not enough. You have to be extra dedicated. If you love Philippines, then run. Ito naman, ang pinakahuli naman ng awit natin, ng pambansang awit natin, ang mamatay ng dahil sa iyo. Bibigyan natin ng totoong kahulugan yan, na kahulugan na mirong naglalatay ng mga dugo natin. Dugo ng mga mabubuti, dapat talunin ang mga dugo ng mga kawatan. I subscribe to the statement of Doc Willie Ong that all politicians are corrupt. I subscribe to the statement of the dream of Doc Willie Ong na dapat ang Pilipino, lahat ng gastos sa ospital ay dapat libre na. Na hindi nangyayari sa Pilipinas. Nangyayari yan sa Netherlands, nangyayari sa Norway, nangyayari sa mga European countries, nangyayari sa Amerika. Bakit sa Pilipinas hindi mangyayari yung tinatawag na healthcare na kahit sino mahirap pupunta sa ospital ay wala nang dapat gagastusin? Kung nagawa sa ibang bansa, bakit sa Pilipinas hindi nagagawa? Napakalaking tanong, napakalaking kagaguhan ng sagot. Ang sagot, kukunin pa ang 90 billion na pera ng PhilHealth at ilalagay doon sa bangko ng ating gobyerno at gagamitin nila sa pangbibigay ng kulang-kulang na ayuda. Nagbibigay sila ng ayuda politics. Ang ginagawa po ganito. Galit na galit sila kay Sara Duterte sapagkat si Sara Duterte ay humihingi ng pera. Halos 2 billion ang lahat. Saan gagamitin ni Sara Duterte? Sinasabi niya, ibibigay ko po sa lahat ng mga lumalapit sa akin. At magpapatayo rin ako ng mga tinatawag na mga maghanap buhay taday o magnegosyo taday at ibibigay niya rin daw iba sa kung sino lumalapit. Bakit po ginagawa in fairness to Sara Duterte? Bakit niya naisip na manghingi rin para sa kanya? Ang rason, simple lang. Tingnan nyo, kung ilalagay sa DSWD ang hindi alam ng bansa, ang hindi alam ng bayan, nakalagay man yan sa pangalan ng DSWD ang AKAP funds na 27.6 billion, ang MAE funds
ang expense na tag 10,000 bawat isa, lahat po yan ay nakatuka sa bawat congressman at hindi yan ibibigay kung walang perma ng congressman. Ganon po yan. Ginagawa nyo. Dati, ang tinuturo ng congressman para paggastusan ay mga tulay, mga kalsada. Ngayon, nas lalong magaling na sila. Ang ayuda, ipipirma si congressman, ibibigay sa DSWD at kukunin sa DSWD. Ang hindi naman ata alam nila, ginagawa ng ibang politiko na congressman ay bibigay ang pera, tapos balik ka kay kapitan na contact ni congressman at ibigay mo yung 8,500. At 1,500 na lang may bibigay sa iyo. Ganun po ang ginagawa ng ating mga politiko. So, masisisi mo ba si Sara Duterte na manghingi rin siya para sa kanya? Kasi wala siyang pirma-pirma, hindi yan. Lahat ng lumalapit sa kanya, feeling niya, mapapahiya siya. Kaya, hinihingi niya na dapat bigyan din siya. Ganun po yun ang totoong kausapan dyan. Hindi ko siya kinakampihan si Sara Duterte. Ganun po ang ginagawa. Kaya, anong ginagawa ninyo? Ha? Martin Romualdez. Ang ginagawa po ninyo ay simple lang. Umiikot kayo sa lahat ng probinsya at nagdadala kayo ng 1 bilyon. Pagdating nyo sa probinsya ng Palawan, ay namimigay kayo ng 10,000 bawat tao na nilista ninyo. Mahigit 10,000 na tao ang pumupunta doon at bibigyan ninyo. Tapos anong ginagawa ninyo? Kayo bida, kasi andoon si Romualdez. Asan ka makakita? Akala ko tagagawa ka lang ng batas, namimigay ka pa pala ng pera. Alright, namimigay ka. Kaninong pera ba yan? Sa'yo ba yan? Di ba pera ng bayan yan? Tapos aakuin mo, sasabihin mo, galing sa'yo. Galing sa puso ng tindog. Alam mo, sa tindog, salitang Bisaya yan eh. Salitang Waray. Salitang Cebuano. Nang ibig sabihin, tayo. Tindig, kung sa Tagalog. So, ginagamit ang asawa na dyan, ang ginawa niyang party list congressman ng tingog, na tindog. So, ano ibig sabihin yan? Ngayon po, may nakita ko yung pagtatakbo sa Senado at saka Kongreso at sa mga House of Representatives ay, hindi nyo ba alam na ang congressman, ang mga Kongreso at saka Senado at saka House of Representatives, bago na ang pangalan? Ano na pangalan ngayon? BIPAR, sabi ni Councilor Elgin Damasco ng Puerto Princesa, na siyang hard-hitting na broadcaster sa Puerto Princesa. Sabi ko, bakit BIPAR na ang tawag mo ngayon sa House of Representatives at saka sa Senate? Kasi, ano na ngayon? Bureau of Friends and Relatives. O nga, no, si Tolpo, tatakbo, si Erwin Tolpo, tatakbo, si Bingo Tolpo, tatakbo, sa magiging relatives yun, magpakakapatid pa. So, tatakbo naman si Binay, baka ba isa pang Binay, yung Bilyar, tatakbo, kaya mga kamag-anak na. Pag tumakbo naman sa Kongreso, si Yida Romualdez, asawa ni Martin, ay congressman. Ang mister niya ay congressman at the same time, speaker. Tapos ang dami-dami nila, mga Nograles, meron pa silang PBA, meron pang isang kapatid na congressman din. So, ibig sabihin, ang ginagawa natin ngayon, ginagawa nating negosyo ng pamilya at pagkakaibigan ang ating opisina sa Senado at saka House of Representatives. Kaya, mga nakikinig sa akin, kayo po may unang obligasyon na magangampanya na tayo. Kayo na nakikinig sa akin, na sa tingin nyo ay kaya nyo magiging konsyal, magiging mayor, magiging vice mayor, magiging gobernador, magiging vice-gobernador, at magiging bukalis o board members. Kaya nyo yan, basta may kakayahan kayo, hindi na kailangan. Tumakbo po kayo, samahan nyo ako. At ipangako ko sa inyo, i-message lang ako, at trabahuin ko, maghingi ako sa aming secretariat ng Bunyog, na bibigyan kayo ng Certificate of Nomination and Acceptance. Ay, wala na pong ibang paraan. Kundi tumakbo na lahat tayo. Kailangan natin ang political power to change the Philippines. That's the only way. At
Tigog party list pala. O salamat Evelyn Pedresa. Hindi pala tindog, tingog party list. So ang ibig sabihin tingog, salitang Bisaya yan, salitang Ilonggo, salitang Waray, salitang Cebuano, salitang Buholano, na ang ibig sabihin tinig. Ay, dapat ang tinig ng pagbabago ang ating susundin. Si Putin, hi everyone. Bernardo Benjula Ignalagim, Hybrid Election Manual. Dennis Das, let's go. Mga katuto, magpadami po tayo. Kailangan natin magpadami. Sanabi ni Doc Willie Ong na lahat na mabubuti dapat itumakbo. That's the only way. I do believe in that. And I subscribe to that to the fullest. That there is no other way to change this country but except for all good men and women to register on October 1 to 8 to run for any position that you want. Evelyn Pedraza, tingog pala, Melinda Malyari, Maricoy, at tindog sila sa corruption. Yung tingog sa corruption, tindog sa corruption. Evelyn Pedraza, tingog po sa attorney, hindi, tingog pala, no? Buses. Buses, sabi ko lang, no, ano bang tinikuan? Buses. Tingog din. So, sa salitang Bisaya, sa Ilonggo, Cebuano, Waray, at sa Bicolano, tingog din ang salita. Nako, ginagamit ninyong tingog sa inyong kurakutan, ha? Sabi ni Music Lover, dapat huwag na tayo magiging panatiko sa mga politiko. Kung sino man ang may mabuting record, yan ang iboto natin. Kapag sumira sa pangako, ang iboto natin, huwag na nating iboto sa susunod na eleksyon. Tama po kayo. Maricoy, Pulo, may nag-audit sa mga congressmen. Panoorin mo ang vlog ni Cielo Magno at guest niya si ex-COA Chief Heidi Mendoza na explain niya doon. Okay. Kayen Pinsona, nahirapan talaga tayo at totoo ginawa tayo estupido ng mga politiko dahil sa panunuhol nila tuwing election. Tao talaga dapat magbabago. Laberne Mendoza, good PM Katoto, kinakampanya na kita alang-alang sa dao. Sa dila sa kita di lang sa dao kahit hindi lang sa dao kahit sa magalang ibang lugar. Marami akong kaibigan, humahabol akong kagawad sa dao. Di lang tayo pinalad. Ito po, tumakbo po kayo ulit. Paki-complete mo cellphone number mo, Laberni, para mag-usap tayo. Julman Oy, hindi na ni Doc Willie kailangan mag-name names kasi binuo na niya all politicians, lahat sila. Teng Perez, Bunyog, Dennis Das, magsama-sama tayo para sa mga kasaysayan, para sa katotohanan. Pablo Carpio, ayon kay Ted Pilon, nagtatanong kayo sa budget ng OBP. Sino naman ang magtatanong sa budget ng Kongreso? Yun nga, tama rin si Ted Pilon. Maricoy, yung negosyo taday ni Sara nakitaan ng COA, red flag. O yung negosyo nila, hindi nila nakitaan. Sobra naman kayo. Bakit? Si Sara lang tinitingnan nyo. Lahat kayo. Maricoy, pati sa Hong Kong free ang medical kahit o sa Hong Kong pala, free pa lang lahat. Bakit nagagawa nila? Bakit sa atin hindi? Ibikoy, totoo yan. Kailangan na mabago na muna lalot dat may puso at tapang na labanan ang korupsyon. Bernardo Minjula Idilagim, good evening, Kabunyog, Senator Dr. Angela Toto. Romel Garcia, magandang gabi po. Doc Toto Bunyog, Freylan Marlang, I agree with both Engineer Toto and Doc Willie. Ano na po ang update sa PhilHealth? Sa PhilHealth, wala na. Nakuha na nila. WPS, tumakbo na. Hindi na babalik. Wala ng BRP magbanwa na. Ayan ang katibayan ko na sinungaling talaga si BBM. Oh, yun pala, Abril pa nandoon yung BRP magbanwa. Teresa magbanwa. Tapos may kinakain pa ang ating mga tripulante hanggang pagdating ng August wala na sila makakain kaya napilitan silang umalis. Pero bakit BBM? Bakit hindi nyo pinadalhan ng kapalit na barko? Ibig sabihin, hinayaan mo na naman ang mga inchik na yan na magtatayo naman ng bagong isla dyan sa West Philippine Sea dahil wala na nagbabantay. So ngayon, na-discover ko ang lahat ng isla dyan sa West Philippine Sea ay ginawa sa pamamagitan ng paglagay ng mga
Buhangin. Alam niyo ba kung saan ang buhangin ang galing? Sa Zambales. Kaya napakan numero 1 traidor yan si Hermogenes Ebdane. Binenta mo ang lahat ng buhangin ng Zambales. At bakit naman buhangin ang kailangan ng Chinese? Kasi po, kapag lupa ilalagay mo, aanurin lang yan ng mga alon. Pero kung buhangin, hindi aanurin. Doon lang yung matitira. So, Policarpio, ano pa ba ang isabi gusto mo malaman? WPS, sinabi ko na, PhilHealth, wala na. Alakdan 4-6 channel. Dapat talaga palitan ng mga paulit-ulit na pagbumukha sa politika. Kayen Pensuna, good PM, dyan natuto. Naalala ko lang si FPJ na tumatakbo. Maganda ang kanyang pagkatao, pero wala rin. Alam mo ba kung bakit? Kasi si FPJ lang mag-isa. Kaya sa ngayon, ako'y tatakbo, samahan niyo ako, takbo tayo lahat. Lahat ng mga may mabuting hangarin, magtakbo tayo lahat. Kailangan natin ang makakuha ng kapangyarihan sa politika para mabago natin ang ating bansa. That's the only way and there is no other way. Mikoy, labaw, paning kalbuhan ni ay wala tong hindi ako si Doc Iwiliong na madali ako mamatay. Ikaw si Mikoy ito, lagi akong tinitira dito. Sinusundan ako. Sige, sunod ka. Hala, marinig mo yung mga bira ko sa inyo mga idol mo na si Duterte at saka si BBM. Mikoy, yes, we will support and help you po, Dr. Engineer Toto Kasim for Senator. Herminia Tanyedo, ang daming walang hiya at masamang tao. Bakit ang mababait, matulungin na kapwa ang nawawala? Sakura 35, Music Lover, good evening sir. Helen Bagyo, nakakaiyak at nakakalungkot. Lagi ko pinapanood ang vlog niya. Sana gumaling po siya. Music Lover, Ma'am Sakura 35, Super Mamsi, good evening po. Ito ang problema, mga botante, pera ang hanap. Good evening po. Kaya nga, labanan na natin. Simulan na po natin ng lahat na mabubuti. Magsampa na po kayo ng kandidatura sa October 1. Sabay-sabay tayo tatakbo. Music Lover, malupit din yung ibang bashers eh. Pati kamatayan at kapinsalaan ng kapwa nila, pinapanalangin patupo talaga. Grabe no? Herminia Tanyedo, God bless us. Si Herminia dyan sa Angeles City yan. Ito, sana hindi siya magpa-apekto sa bashers. Ako hindi na ako kaya apektuhan yan. Dennis Das, ang ganda at ang tibay ng team nyo, Senator Toto, the great influencers. Ako nga po, di makatulog kagabi nung napanood ko yan. Kaya, ikaw, Ma'am Shi, kung andyan ka sa Australia, siguro may tulong mo ay pwede kang tumakbo kung uwi ka ng Pilipinas. Pero in the meantime, siguro, tumulong ka na lang in the sense na mag-ipon ka ng pera dyan. Lahat ng tatakbo na mga kandidato na malinis ang puso, isuportahan natin. So, Irene Galing Ching. Oy, Irene, may nakausap ako na si Rudy Galing. Sigurado ko kabag-anak mo, taga Samar din. Siya ay konsihal doon sa Samar, sa Monteverde ba yun, ga? So, ngayon, ay binabalita lang ko lang sa iyo. Sabi niya, marami daw siyang kamag-anak. Tapos, Amy Coy, God bless you, Doc Willie Ong, and Dr. Engineer Toto Kasing. Tapos, Yormi, sana hindi na siya pa-apek sa mga bashers. Mandi Unos, Prophet Muhammad, so nabasa ko na kay Kuani Mandi. Glenn Aragon, ang dila talaga nakakamatay. Robin May, Team Hong Kong Angels. Doc, tawag muna. Huwag po muna problemahin ang iba. Focus ka po sa pagpagaling mo ay sinasabi kay Doc Willie. George Vargas, malabang sa vaccine yan. Mangyari din po sa akin yan. Well, we do not know what happened. Dennis Das, we need you, Senator Toto. Our prayers are more powerful. Pray for Doc Willie. Amy Coy, okay, kalang kahit may ads po. John Kabinbin, good evening po. John, tumakbo ka na dyan sa Batangas. Lahat tayo ng mga kabunyog, tumakbo. Dapat gusto ko lahat ng mga kabunyog tatakbo. Robin May Team, HK Angels, kawawa naman si Doc Willie, sana gumaling na siya. Kyle Einstein, Lenny Robredo in 2028 to stop this corruption. Lahat po tayo na mabubuti ang puso, dapat tayo tumakbo lahat. Roylan Marlang, nakakaiyak ang mga pangyayari kay Doc Willie. Jane 7497, Laban Doc, have strong faith, walang imposible sa Diyos. Robin Mayting, HK Angels, Kain Pensona, may nabasa ako na tinamaan siya ng side effect na COVID. Tingnan lang natin, hindi pa ako kumbinsido sa COVID yan.
Milyanga, be healed in Jesus' name. Doc Willie Ong, miracle will come. Mahal na mahal, sabi ni Doc Willie. Elisaro Ratso, nakakalungkot talaga, Doc Willie, kahit anong gagawin natin para buksan ang isip ng kababayan natin. Cora Guajardo, God bless. Tapos Dennis Das, Glenn Aragon, wag lang bibiteo. Perseus Parde, maigi po si Doc Willie, ang pera niya, ang ginagastos niya, pero yung mga maraming politiko, pera ng bayan. Tapos sino pa? Om Reacts, Music Lover, Maricoy, Anesita sa amin. Tapos sino pa? Nashel Bautista Intoma, Presperes, Hukbong ng matatapang para sa inklusyong Pilipino, Titina Gallardo, Ravin May Team HK Angels, Arsenio Terrell, pagdadasal po natin si Doc, Joselito Alcantara, tapos si Brilla Hainos, sana gumaling na po siya, Wonder Mike, Maricoy, Russell Zita, Victoria's Choice, buti pa nga si Atty. Lene, matibay yung dibdib. Sino pang iba? Si Atil Flor Garson, oh ma'am, andyan ka sa Amerika, Perez, and yet billions of PhilHealth money is not used, tapos ayaw nilang ibalik. Okay, Titina Gallardo, Dennis Das, Amy Torres, tapos Brilla Hainos, Romy Tuazon, patunay lang yan na si Doc Willie Ong ay hindi siya politiko. Robin May Tim Hinking, Hong Kong Angels. Sino pa? Presperes, dito pa rin sa Israel, magandang health, o maganda pa sa Israel eh. So Maricoy, sa Mindagahi, si Victoria's Choice, sino pa iba? Rizalina Ansiro, Celso Alejado, sino pang iba? Okay, Carlo Israel, Mindagahi. Okay, so dyan muna to, magpaalam na muna ako, no? So magandang gabi na po lahat sa PIC 0925. Sino pang iba? Maxima Dakaya, Dani Pudadera, Muna Custodio, tapos Ginaido Malikuban. So mayap agad padapon sa mga kabalin. Gabi na pala, hindi na agad padapon. Tapos Baray na Banggi sa mga Bicolano, sa mga kababayan ko dyan sa Pangasinan, mga kamag-anak ko, Masanto Silabi, na Imbag Rabim sa mga kamsat ko, maayong gabi sa tanang mga Cebuano speaking, maayong gabi sa tanang Ilonggo, maupay nga gabi sa tanang Waray, maradyaw nga duyom sa tanan nga mga Surigao-non, Nelson Dingding, Vita Carucarlon. So, shout out kay Attorney Manny Saez at saka kay Engineer Melvin Del Perto, mga kasama ko sa K-Ban International. Magandang gabi, mga rin na banggi sa inyo, dyan sa Naga City. So, Imikoy, so gan po at hanggang dito lang muna ang ating vlog at magandang gabi po sa inyong lahat.